Muli po, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ang bati ko po sa lahat ng mga makakapanood ng vlog kong ito. Ang vlog ko pong ito ay titled na Usapang Kalye. Yung po bang mga balibalita sa kalsada, sa social media, sa mainstream, sa mga taong nagbablog. Ito pa ay komentaryo lamang mula sa isang ordinary citizen. Ako po sana ay nag-iingat na magsalita kontra dyan sa mga makapangyarihang tao sa Kongreso, sa Executive Department, sa Legislative Department. Talagang iniiwasan ko po sana yan kasi yan po ay maging mitya ng buhay ko yan eh. Pero nagko-comment lang naman po ako. Kung sila ay masasaktan sa sinasabi ko, eh di siguro pwede nila akong ipapatay. Di ba? Marami naman silang pinapapatay na si Percy Lapid, yung mga komentarista sa radyo, yung mga ano niyan, ang mga gumagawa niyan, yung mga congressman, mga makapangyarihang tao na ginagamit ng kanilang kapangyarihan sa pagpatay sa kapwa. Eh, kung yun ang aking kapalaran ba eh. Basta't ako, kung ako'y mawawala at mapapatay ako, ang mga babanggitin kong mga tao, ang mga maging utak, o magiging mitya ng buhay ko. Ako naman ay nag-umpisa pa lamang sa aking pagpa-vlog. Hindi naman ako talaga sikat na vlogger. Wala. Hindi ko inihahanay ang aking sarili sa mga sikat na vlogger na katulad ni General Macanas, General Opinion, ni Barat Bay, Sasut, Marlica, at saka yung iba pang mga vloggers na si Bisdak Pilipinas, di ba? Yan ay mga idol ko sila eh. Diyan ako humahango ng mga balita na kinukomentaryuhan ko naman, no? Pero bago pa ako mag-umpisa, sana po hinihiling ko doon sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, sa mga manonood na kung pwede, pakisubscribe ang channel ko, Usapang Kalye or Ordinary Citizen. Komentaryo lang naman po ito at saka alam ko po kung papansin nila ang aking ang makakarating sa mga kinaukulan ng aking sasabihin, masasaktan sila. Dahil totoo po ang sasabihin ko eh. Ayon lang naman sa mga balita po ito. Ano po ba ang tunay na dahilan kung bakit naghihirap ang ating bansa? Para sa akin, kasi di ba maraming pera ang ating bansa ay mayaman tayo eh. Kaya lang naghirap ang bansa natin dahil sa pamumulitika ng mga politiko na ang tanging hangad, makapwesto sila, makaluklok sa posisyon upang yumaman ang kanilang pamilya, yumaman sila sa sarili nila at magkaroon sila ng kapangyarihan. Meron pa akong nabalitaan na isang paraan para malegalize ang corruption sa Pilipinas. Ito naman ay in-sponsor ni then Senator Pampilo Lacson,
Concurrent Resolution number 10. Ang Concurrent Resolution number 10 po ay sabi nila ay nagbibigay sa kanila ng fiscal autonomy. Isang kapangyarihan po yan na sila ay may kapangyarihan na gumastos ng pera ng bayan, kamkamin ang pera ng bayan, no? Kamkamin ang pera ng bayan. At hindi sila pwedeng pakialaman, no? Concurrent Resolution number 10. Alam yan ng Justice Department, ng Supreme Court, alam yan ng lahat ng branch ng government, Executive Department, Justice Department, at saka Legislative Department. Alam nila yan na yan ay pampahirap sa ating bansa. Ba't ko masasabing pampahirap sa ating bansa yan? Corruption po yan Biruin mo. Halimbawa na lang, no? Halimbawa natin, ang isang congressman, no? Binigyan siya ng GAA. Gumawa sila ng batas tungkol sa kung paano sila magkakapera, no? Sila may hawak ng pera Sila ang naggumawa ng batas para sa paggastos ng pera natin Kaya sila gumagawa ng batas nila na sila lamang ang may kapangyarihan at walang makaka-question kung paano nila gagastusin, no? Halimbawa, bibili sila ng candy, ice cream, o anumang merienda nila sa Jollibee, kung saan. No? Hanggang doon sa bibili sila ng lupain, no? Ibabangko nila ang kanilang pera sa mga offshore sa ibang bansa, no? Kukurakutin nila ang pera ng bayan, no? Tapos dadalhin nila kung saan mga bangko na lingid sa ating kaalaman ay piniprepara na nila ang kanilang sarili sa future nila, future ng pamilya nila, no? Siyempre, kung marami kang pera sa mga bangko sa ibang bansa na hindi alam ng ordinaryong mamamayan yan dahil yan sa batas na ginagawa nila, no? Untouchable sila Hindi sila pwedeng i-audit. Kaya dito natatanong ko sa sarili ko, sino ba ang dapat tanggalin? COA o Congress? Ang COA ay naatasan ng ating Constitution na i-liquidate, i-audit ang lahat ng pera ng bayan, ang lahat ng kayamanan ng bayan na kinukuha ng bawat branches ng bawat official ng government, mapa-executive man yan, legislative, mapa-executive, judiciary, no? Department, except legislative department. Kasi sila tagagawa ng batas para sa sarili lang nila. Concurrent Resolution number 10, yan ang gumagawa, yan talaga ang legalized corruption. Legalized corruption. Sino po ba ang may kapangyarihan na dapat tanggalin na yan? I-deklara ng Supreme Court dapat yan na tanggalin niya ang concurrent resolution. Kaya illegal yan Wala naman yan sa batas yan. Concurrent resolution number 10 nila. Ay tahasang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi sila pwedeng i-audit. Yung kanilang extraordinary expenses fund na sabi ni Atty. Roque, yan ay confidential intelligence fund. Ibig sabihin ng confidential,
wala tayong pakialam. Walang pakialam ang kahit sino na malaman. Kasi confidential nga eh. Siyempre, sa salitang confidential, sikreto yan. Walang nakakaalam. Ibili ko man ng lupain yan, ibili ko man ng mga sasakyan yan, pagawa man ako ng mga magagarang bahay, no? Ibulsa ko man yan, no? Ibigay ko sa mga kirida ko kung ako yung lalaki. Ibigay ko man yan sa mga kabit ko kung ako yung babae. O kaya, pag-aralin ko sa ibang bansa ang aking mga anak. Habang ang taong bayan ay kumakalam ang sikmura. Ganun. Ganun sila kahayop, ang mga mambabatas natin. Ganun sila kahayop. Magalit na kayong magagalit, pero ganun kayo. Di ba? Tanggalin nyo yung concurrent resolution number 10 para naman ma-audit kayo ng COA. Di ba? Hindi kayo pwedeng pakialaman dahil yan sa batas na ginawa ninyo eh. O di ba? Balik tayo sa GAA na Congressman Speaker Martin Romualdez. Noong 2022, gumawa kayo ng batas na budgetan kayo ng 2.066 billion. Hindi matatapos ang issue na ito, Mr. Congressman. Hanggat hindi nyo inaayos yung gaan ninyo na yan. Kayo mismo ang nagpahamak sa sarili nyo, di ba? Di ba? Ha? Di ba? Kayo mismo ang nagpahamak sa sarili nyo dahil gumawa kayo ng certification na ang nagastos nyo lang out of 2.066 billion ay 40 million. Bawas mo nga yung 40 million sa 2.06 billion, 2.066 billion. Ibawas nyo po yun. Ang matitira po dyan, 2.026 billion. 2 billion and 66 million. Ang laki ano po? Laki. Ang laking pera yan. Mayaman talaga tayo. Kaya lang kinukurakot po yan. O saan napunta ngayon yon? Ayaw, yan, gumawa pa kayo ng resolution diyan sa Kongreso para imbestigahan ng SMNI. Dahil sa SMNI, pinalabas yung 1.8 billion na kino-question ng nagtatanong lang naman yung isang anchor kung saan yung ginastos, no? At ayaw naman sa inyo mismo sinabi nyo 40 million o less than 40 million ang nagastos nyo sa loob ng from January to October. No? Sa isang nag-iisip na mamamayang Pilipino, hindi po lahat kasi ng Pilipino ay tanga. Bukas na pati kahit na ultimong yung mga mahihirap, mayroon ng mga cellphone eh. So nakakapukas sila ng social media. Alam nila. At bibihira din lang ang nakakaintindi dyan sa concurrent resolution na yan. Number 10, na akda yan eh, Pampilo Lacson. No? Ay, hindi man akda, siguro sponsor yan. Parang kinungkuro lang nila yung dating practice ng Kongreso noon pa. At ginawa nila yung practice na ngayon. Unconstitutional po yan eh. Dapat i-declare po yan ng Supreme Court na yan ay unconstitutional dahil po yan ay legalized corruption. Legalized corruption. Corruption ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan. Parang ginawa nilang walang pakialam ang kahit sino kung saan man lang gasusin yan. Magkirida ako ng 10, no? Bumili ako ng mga lupain, magbangko ako sa ibang bansa, bumili ako ng mga kayamanan para sa mga kaapu-apuhan ko. Wala tayong pakialam diyan kasi dahil po diyan sa
sa concurrent resolution number 10. Para naman bulag kasi ang Supreme Court eh. Kailangan pa kasi i-ano eh. Kasi siyempre may procedure yan eh. May ano yan eh. Kailangan mayroong magreklamo. Ang Supreme Court ba ay ang mga tao ba sa Supreme Court, di ba mga justices yan? Di ba Pilipino din sila? Di ba mga tao din sila? Mamamayan din sila. Ino-audit nga sila ng COA eh. Eh bakit yung Congress hindi ma-audit? Dahil sila ang gumagawa ng batas. Sila ang gumagawa ng paraan upang manakaw nila ng legal ang pondo ng bayan. Yan, ganyan po ang kagaling ang ating mga mambabatas. So, alin po ba ang dapat tanggalin? Yung nag-audit na walang silbi? O yung gumagawa ng batas, ng mga maling batas na Congress? May naisip akong solusyon dyan eh, kaso madugo eh. Madugo. Kung paano tanggalin yung Congress na yan. No? Pahirap yan eh. Sa halip na ang gawin nila ay mga batas na para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino, nasa ngayon po ngayon, halos gumagapang na sa hirap ang mga may hirap, habang gumagapang naman sa hirap ng pagdala o pagdala ng mga kayamanan, ang mga magnanakaw ng kaban ng bayan, Congress. Sabihin yung mali ako. The best sample ko dyan yung GAA. No? GAA. Ng mga congressman. Simple lang, iisa pa lang yan Iisa pa lang yan, sample ko yan Ay yung iba pa. Legalized corruption talaga po. Yan ang napapahirap sa ating bansa. Nililimas nila ang lahat ng pondo ng taong bayan, ng mga taxpayers. Hindi, ito naman ay haka-haka ko lamang po haka-haka ko lang. Baka yan ay dinadala sa ibang bansa, sa mga bangko sa ibang bansa, para kung sila ay mag-retirement o mawala sila dyan sa kongreso, meron na sila, sitting pretty na. Kaya sila dyan nagpapatayan sa pagkakandidato bilang para makaupo lang dyan sa dahil sa pagnanakaw. Hindi naman para sa taong bayan yan eh. Naalala ko yung binabanggit ng mga kamatayan black. Kawawa ang taong bayan para sa taong bayan. Ulul. Gago. Tanga. Hindi mo pwede kaming gawing ulol bago tanga ang mga mamayang Pilipino. Marami na pong nakakaalam na yung mga sinusildo nyo pala sa isang taon 15 million. 15 point something million ang ano nyo, unliquidated yan. Hindi kayo nagbibigay ng mga liquidation ninyo sa mga expenses ninyo. Mahilig tayo magkopya ng mga batas ng Amerika, Constitution ng Amerika. Pero ang practice natin ay mali doon sa mga ginagawa nila. Hindi tayo gumagaya sa kanila. Kana ultimong pagsakay sa taxi, pagkain sa turo-turo, pagkain sa kung saan ng restaurant, ay may resibo. Pagdating ng liquidation, meron sila. Ino-audit ng COA nila yan. Tayo dito, ang katapat lang yan ay legalized corruption. Concurrent Resolution number 10 ni Pampilo Lacson. Yun. Magagalit sa akin si Senator Lacson dahil binabanggit kong pangalan niya. Siya, di ba? Totoo ba? Hindi. Yes or no? Totoo hindi, Mr. Lacson? Ikaw ang nag-sponsor niyan. Totoo hindi? Nabanggit mo rin sa isang vlog mo, sa isang press conference mo na hanggang 500 million lamang ang pwedeng i-allow sa Congress. Bakit mo bibigyan ng Congress ng ganyan? Hindi naman kayo mag-executive
Ba't kayong bibigyan ng ano, pambigay sa mga tao? Ang tungkulin nyo lang naman ay gumawa ng batas. Kaya branded nga kayo na demonstrating institution eh. Dahil ang ginagawa ninyo ay labag sa batas. Demonstrating institution. Sa lahat ng institution ng ating bansa. Totoo naman eh. Congress at Senate. Lahat kayo dyan nakikinabang. Hindi kayo pwedeng pakialaman. Lahat kayo nakikinabang. So, yumaman na. Di ba? Di ba, ang Senado ay 6 years. No? Sa 6 years na yan, sa isang taon ay pagpalagay na natin, ito, pinakamababa lang ito kasi ang kinakwinta lang ng, ang nakwinta lang ay 15.2 million yata yan. 15.2 million isang taon sa isang congressman. Sa Senate, maiba yan eh. Mas malaki yan eh. 6 years. No? 15 times 6, magkano? 30, 90. Oh, 90 million. 90? Oh, 90 million. Sa loob ng 6 na taon. Yung mga yung mga pakiusap pa dyan, yung mga paglalabi ng mga ibang mga kumpanya na halimbawa, ito sa'yo 40 million Kamatayan Black siraan mo ito si siraan mo ito si BP Sara. Kalaban ko yan sa politika dapat mawala yan sa limelight. Bagsak natin ang kanyang credibility kasi tayo lamang dito sa Kongreso may integrity. Sila naman wala. Lahat ng mga tao naman sa Pilipinas mga bobo Kasama yan si BP Sara, ibagsak natin yan dahil wala namang credibility yan Walang integrity yan pala. Tayo lang sa Kongreso ang may integrity. Itatayo natin ang ating bandila na tayo ay may integrity. Integridad ng pagnanakaw. Nanyo. Habang ang mga mamamayang Pilipino ay naghihirap, 62 pesos ang isang maayos-ayos na kilo ng bigas. Masarap-sarap na kilo ng bigas. Jesus Marios, anong pinagagawa ninyong pagnanakaw sa bayan? Tapos, magaling pa kayong Oy, Congressman Akop, isa ka dyan Isa ka dyan. Huwag kang magmalinis. Tapos, sasabihin nyo, kung maka-insulto kayo sa pagkatao ng tao, yung resource person ninyo, nag-aral ka ba? Ikaw ba ay qualified? Ikaw ba ay ganito, ganun? Kung maka-insulto kayo Nag-aral ka ba? Yes or no? Kung hindi ka masagot yan, kulong ka. Tingnan nyo. Kung makatanong-tanong ka sa kala mo, ikaw na ang pinakamatalinong tao. Paano yung mga nanonood? Nainis sa'yo. Naiinis sa inyo, mga congressman. Legalize corruption na ginagawa ninyo. Practice ninyo yan. Di po ba? Yes or no? Di ba yung concurrent resolution number 10 ay legalize corruption? Pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi kayo pwedeng i-audit. Hindi kayo pwedeng i-liquidate. Certification lang. Sinabi mo, ito, pakialam mo. Ito, ginastos ko yan sa pagbili ko ng candy. Sinicertify ko ito. Binili ko lang yan binayad ko lang yan sa mga binigay ko lang yan sa mga kirida ko. Wala kang pakialam. Di ba? Ordinaryong Pilipino ka lang. Taxpayers ka lang. Ninanakaw ko lang ang pera mo.
ikaw ordinaryong bobo ka eh. Ikaw ordinaryong citizen, ordinaryong mamamayang Pilipino. Bobo ka eh. Wala kang karapatan sa amin na mag-liquidate. Kasi meron kaming, nababalutan kami ng aming kapangyarihan, ng aming immunity dahil sa concurrent resolution number 10. Legalize corruption. Tandaan po ninyo mga nananawagan ako dito sa Supreme Court. Sana ideklara na po ninyo yan na unconstitutional, kagaya ng pagdeklara nyo sa pork barrel. O, marami na po kayong ginawang kahanga-hanga panahon ng mga Pinoy government. Dineklara nyong illegal yung pork barrel. Ang ginawa naman ng Kongreso, dahil sila ang tagagawa ng batas, gumawa sila ng Confidential Intelligence Fund. Hindi pa sila na doon. Meron pa ulit silang ginawang batas ulit o resolusyon na pag nanakaw ulit ng bayan, pag nanakaw ulit sa kaban ng bayan, Extraordinary Expenses Fund. O bakit hindi siya pwedeng questionin? Dahil sa legalized corruption na batas na sila ang gumawa din. Yung bahat sila gagawin nila ng pagnanakaw, gagawin nilang legal. Paano? Gagawa sila ng batas. Sila lang ang may kapangyarihan gumawa ng batas eh. Ikaw bang bubo kang, ang turing nila ay bubo kang Pilipino? Makagawa ka mo ng batas mo na susundin ng mga congressman? Hindi. Gagawa lang sila ng concurrent resolution number 10 na nagsasabi na saan ko mang ginastos yung perang yan, sasabihin ko lang sa inyo na gagawa lang ako ng certification, pipirmahan ko lang eh. Pipirmahan ko lang ang resolution, certification. O billion yan eh. Pakialam mo. Meron kaming batas na nagpoprotekta sa amin. Pakialam mo, mamayang Pilipino. Pakialam mo kung saan namin ginastos yan. Bakit kami nag-certify? Sinertify namin yan. Na ito, ginastos namin yan. Tapos, saan? Ito namang, sa palagay ko, ang dapat buwagin natin na wala namang silbi yung COA. Palagay ko lang. At ito namang Congress na ito, bago yan ma-abolish, ang Congress kasi dalawa eh. Isa, mababang kapulungan, Kamara. Pangalawa, mataas na kapulungan, Senate, Senado. Alisin na yung Congress na yan. Itira na lang yung Senado. Para kasi sa Senado, 24 lang yan eh. Ang Congress ang dami. Pero yan, sinusilduhan hindi naman sinusilduhan eh. Lisensyado na magnanakaw ng kaban ng bayan ang Congress. Sige, magalit ka sa akin. Totoo naman eh. O mga congressman, totoo hindi? Yes or no? Yes or no ha? Walang paliwanag. Totoo hindi? Akop, Abanti, Pimentel. At sino pa yung Castro, At saka lang, Kababayan Black. Totoo hindi? Di ba? Lisensyado kayong magnakaw sa kaban ng bayan. Wala kaming pakialam sa inyo dahil coated kayo with supreme immunity ng legalized corruption na concurrent resolution number 10. Di ba? Ganyan kayo eh. Ganyan kayo kasama. Tapos, kung makapuna kayo sa mga nagpupuna sa inyo, bawal, O, ikaw ba nag-aral ng naayon sa pagbo-broadcast? Ikaw ba may pinag-aralan?
Kahit ordinaryong tao yan, kahit hindi abogado, kahit nalalaman namin ang tama at mali. Ang mali kayo. Gumagawa kayo ng mga pag-imbestiga dyan sa Kongreso para lang gipitin ang gusto nyong gipitin. At walang paliwanag yan. Yes or no lang. Yes or no sa mga tanong para makakuha kayo ng mga ideya. At ang ideya niyo yan ay hindi yan legit na para makagawa kayo ng magagandang batas. Di ba? Hindi naman eh. Legit na panggigipit sa kapwa, sa constitutional right ng isang tao. Yan. Ganyan ang mga gawain ninyong mga, pag pinuna kayo, hinahanapan kayo ng resibo, hinahanapan kayo ng audit, hinahanapan kayo ng liquidation with receipts. No? Tinanong lang kung saan nyo ginastos yung 1.8 billion. Nagbigay kayo ng certification, 40 million. Saan na papunta? Saan na papunta yung Dahil ba sa concurrent resolution number 10, wala kaming pakialam sa inyo? Hindi natutulog ang Diyos, mga congressman. May karma yan. May karma po yan. Hindi natutulog ang Diyos. Sa ngayon, pwede nyo kaming api-apihin, pwede nyo kaming gutumin, pwede nyo nakawin ang kaban ng bayan. Pero alam yan ni Lord. May karma yan. Either sa inyong mga anak, pamilya, mga kamag-anak. May karma yan. Biruin mo, habang kayo ay hirap na hirap, naghilahod kayo sa bigat ng pera na daladala nyo sa balikat nyo, na galing sa pagnanakaw, legal na pagnanakaw, ang mga tao, hilahod din. Sa gutom, sikmura nila, wala. Hindi naman kayo dapat pangaralan o turuan dahil nagagalit kayo. Huwag mo kaming turuan dito, kami ay mga matatalino, may integridad kami. Kami ay nag-aral, kami ang makapangyarihan dito at wala kayong pakialam sa mga perang ninanakaw namin sa inyo. Wala kayong pakialam. Dahil kami ay coated with supreme immunity. Concurrent resolution number 10. Concurrent resolution number 10. Legalize corruption. Legalize corruption. Shout out po sa mga kaibigan ko, mga kaklase, kamag-anak, na sana po i-like ninyo at i-subscribe ang video kong ito. Parang kasiyahan ko lang po ba na may nakakagusto sa aking video. Sabi ko nga dati sa mga vlog ko, pwede naman akong kumain ng kamote araw-araw. Kamoting kahoy, prutas. Hindi naman ako umasa sa gobyerno. Tatanim ako ng gulay. Tatanim ako ng mga prutas. Nag-alaga ako ng mga hayop. So, may itlog ako. Hindi na ako pupunta ng palengke. Kaya, tinatawagan ko ang mga kababayan ko, mga Pilipino, mamayang Pilipino, na kung may ekstrang dyan sa mga paligid ninyo, kung kayo ay nakikitira lang o magkausap kayo sa may-ari ng lupa. Diyan sa bulsuran nyo. Kung wala kayong mataniman, gumawa lang kayo ng yung plastic na container ng ng mga mineral. Isabit ninyo, lagyan nyo ng mga butas-butas ang ilalim para hindi ma-stuck yung yung tubig. Lagyan nyo ng lupa, taniman nyo ng pitsay, taniman nyo ng mga talong. Marami pong magagawang paraan at hindi yung aasa tayo sa gobyerno na yan na ninanakaw lang naman. Alam nyo ba yung mga
yung sa purpose na yan, galing po yan sa taxpayers. Hindi natin utang na loob yan sa mga congressman, sa mga mambabatas. Hindi natin utang na loob sa kanila yan. Galing sa atin din yan, na dapat nilang ibigay sa atin, ibalik sa atin. Naalala ko yung isang vlog ko tungkol doon sa papahaba tuloy ang aking kwento. Tungkol doon sa isang nagsisikap na matanda. No? Mangingisda siya, nangangawil siya, nagbibingwit. Ito namang mga tamad na kinukumpara ko sa mga purpose, no? Ang daming anak. Anak ng anak, hindi naman kayang buhayin. No? Umaasa lang sa purpose. No? Sa bagay, karapatan nyo yan dahil pera nyo naman yan eh. Hindi naman pera ng mga congressman yan eh. Hindi ang pera ng mga opisyal ng gobyerno. Hindi ang pera ng DSWD. Galing yan sa taxpayers' money. Tayong lahat ng mga Pilipino nagbabayad ng buwis. So, karapatan natin yan. Karapatan ninyo. Mga members ng IPs, mga members ng purpose. Pero, maliban sa karapatan na yan, magsikap po tayo. May mga bakanting lupa dyan sa mga bolsura nyo, sa mga tabing nyo. Taniman nyo ng kamuting baging, kamuting kahoy, okra, talong. Bibili nyo pa ba yan? Ang bibili nyo lamang ay asin, bitsin, kung ano pa man na pampasarap. Kung yan kasing yung tilapia, madali palang yan, alagaan yun. Gumawa lang kayo ng halimbawa, mga lang, parang libangan nyo lang ba? Simentuhin nyo lang, lagay nyo ipalibutan nyo siya ng hollow blocks. Simentuhan nyo, yung hindi siya lalabas ang hindi lalagpas sa lupa yung tubig. Pero siyempre, meron niyang dalo yan ng tubig para fresh ang tubig. Lagyan nyo ng similya ng tilapia. No? Yung katamtaman lang. Kahit na pagdating ng 6 na buwan, may ulam na kayo eh. Hindi nyo nabibili yan. Nag-aantay lang. Tapos pagka medyo nag-harvest na, panibago ulit. Yung tanim nyo, naubos nyo ng pitsay. Yung ano pa ba yung kasama ng pitsay? Mga kamatis, halimbawa, di ba? Talong, okra. Sa mga bakod ninyo dyan, taniman nyo ng sitaw. Kasi wala na tayong pag-asa eh. Wala na tayong pag-asa dito sa mga magnanakaw sa Kabanang Bayan. Ang Kongres, magnanakaw sa Kabanang Bayan. Yan ang may integridad na institution. Pinaka may integridad na institution ng ating bansa. Congress. Legalize corruption. Concurrent Resolution number 10. Legalize corruption. Wala tayong pakialam doon sa extraordinary expenses fund nila. CIF nila. Confidential Intelligence Fund. Pork barrel nila yan eh. Na yan ay diniklara na. Kaya kahit ideklara pa ng Supreme Court yan, gagawa na naman sila ng batas dyan na kasunod niyang Extraordinary Expenses Fund. Para, total, meron naman silang concurrent resolution number 10 eh. Yan ay kapangyarihan nila na hindi sila pwedeng tanungin. kung po pwede nga lang akong nanggigigil po ako eh. Mga magnanakaw pero may integridad. O sabihin mo po nga po sa akin, Mr. Congressman, Mr. Speaker, kung hindi totoo ang aking sinasabi, yes or no. Di ba? Meron kayong concurrent resolution number 10, hindi kayo pwedeng i-audit. Hindi kayo pwedeng i-liquidate with receipts kasi dahil sa concurrent resolution number 10 ninyo. Totoo hindi? Yes or no, ha? Yes or no, walang paliwanag. Yes or no. Gano'n naman kayo, di ba? Napapakulong kayo ng mga resource person nyo. Tinatakot nyo.
Iko-contempt ninyo, kulong. Pwede po ba masabi ng, sabagay, kontra nga sa ano eh. Ang comment kasi dapat maging ano eh, ayon sa regulation, community standard ng FB at saka YouTube. Ako naman po ay nagtatanong lang eh. Tatanong lang po ako. Totoo po ba, Mr. Speaker, na ang concurrent resolution number 10 ay legalized corruption? Yan ay kapangyarihan ninyo para hindi kayo matanong kung saan nyo nilulustay ang pera ng bayan. Totoo po ba o hindi? So much for this. Magandang umaga po ulit, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Hangad ko po na ang mamamayang Pilipino, lahat po ng makapanood ng aking vlog ay maging malusog, malayo sa mga sakit, malayo sa aksidente, malayo sa kalamidad. Nakikiramay po ako doon sa mga namatayan, patungkol doon sa lindol na nangyari sa Mindanao. Nakikiramay din po ako dito sa mga namatay dahil dyan sa pagbobomba sa Marawi. Gagawa po ng vlog dyan tungkol dyan sa pagbobomba ng Marawi. Dyan, hindi ko naman maiwasan naman ang tinatawag nating egg balls, guts, bayag ng isang namumuno. Maalala ko naman yung aking pinakamamahal na Tatay Digong. Talaga po, inahangad ko po, Tatay Digong, ang iyong kalusugan. Sana huwag kayong mawawala. Kailangan namin po kayo, Tatay Digong. Kailangan po na kayo ng mamamayang Pilipino. Huwag sana kayong mawawala. Mag-hire po kayo ng mga yung mag-alaga sa kalusugan ninyo at saka yung pagkain nyo, dapat alaga kayo araw-araw. Ikaw ay idol ko. Idol ka ng mamamayang Pilipino. 91% ng Pilipino, idol ka. At lahat po kami nanalangin na sana maging malusog ka palagi. At sana naman, makinig naman sana si BP Sara. Makinig ka po sana, BP Inday Sara. Binubudol po tayong lahat yan eh. Ay, alam mo yung, ba't ka dyan nag-i-stick dyan sa anong yan? Team Tambalos-los na yan o team ano yan. Hindi nyo po ba naramdaman na ang mamamayan po ay malapit ng mamatay sa gutom? BP Sara, ano po ninyo? Kung po pwede nga kayo nang humawak ng DA natin, Department of Agriculture eh. Kasi diyan po tayo, yung sikmura po ng ating mamamayan ang importante, hindi yung politika. Dapat po, ikaw sana po, BP Sara, ang humawak ngayon habang ikaw ay nandiyan pa sa gobyerno. Ikaw ang humawak ng Department of Agriculture para may sapat po tayong pagkain. Siguro, kung ang mga Pilipino po ay may sapat na pagkain, hindi kumakalamasik mura. At sana po, hinihiling ko at pinapanalangin na itong mga congressman na ito, karmahin. Dahil sila ang magnanakaw. Nagkamal na sila ng pera. Tama na. Gusto na. Enough na. Mga congressman. Gumawa naman kayo ng kapakipanganabang sa inyong mga constituent. Tama na po. Mahirap kayo sa taong bayan eh. Mga magnanakaw po kayo eh. Paano ko po nasabi yan? O kung gusto nyo pong ebidensya, concurrent resolution number 10. Legalized corruption po yan. It's a fact. Hindi kayo pwedeng questionin. Kahit bilyon pa ang kunin yung pera sa kaban ng bayan. Milyon-milyon. Samantalang kami, 62 pesos ang presyo ng 1 kilong bigas, hindi pa namin mabili. Sa hirap ng buhay. Walang trabaho. Nung kay Tatay Digong nun, pandemic pa yun Pero mas maginhawa kaysa sa ngayon.
Hinahangad ko po ang magandang araw sa lahat po ng mga nakikinig. Pasensya na po, medyo humahaba po yung sa isang topic lamang kasi ang daming dapat pag-usapan eh. Nagpapaliwanag lang po ako, nagkokomentaryo lang po ako sa mga narinig ko, sa balibalita, usapang kalipo, sa mga Senate hearing, no? Sa Congress hearing. Ako po ay nagpapasalamat doon sa mga magla-like, magsusubscribe po. At sana po pakishare ninyo itong aking video kung magustuhan po ninyo. Bahala na po sa akin ang YouTube kung ano niya ito, tatanggalin niya itong video ko. Bahala na sa akin ang Facebook kung tatanggalin niya or bibigyan nila ako ng monetary consideration. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat, mga kababayan.